Nagbanta ang China na dudurugin ang sinumang banyagang manghihimasok sa kanilang teritoryo at soberanya. Kasunod dyan ang pulong kung saan sinabi nito sa Pilipinas na alisin ang barko nito sa Escoda Shoal. Ang sagot ng ating Foreign Affairs Department sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa pulong ng Bilateral Consultation Mechanism o BCM sa pagitan ng Pilipinas at China sa Beijing kahapon, sabi ng China sa Pilipinas, tanggalin ang mga barko ng Pilipinas sa Escoda o Sabina Shoal. Walang binanggit na pangalan ng China kung ano-ano mga barko ito pero 5 buwan nang nasa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa para bantayan ng lugar dahil sa pangamba na magre-reclaim ng lupa ang China doon. Nitong Agosto, nasira ang ilang bahagi ng BRP Teresa Magbanwa matapos itong pagbabanggain ng China Coast Guard. Pinalibutan din ito ng iba pang Chinese vessel pero hindi pa rin umalis ang BRP Teresa Magbanwa. Sa BCM kahapon, iginiit ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang posisyon sa Escoda Shoal. Bukod sa panawagan sa Pilipinas na tanggalin ang mga barko natin doon, patuloy nilang pangangalagaan ang kanilang soberanya sa lugar. Pero pagdiin ni Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro, ang Escoda Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pinag-usapan din daw sa BCM kung paano mapapababa ang tensyon sa lugar. Ayon sa National Maritime Council, hindi aalis sa Escoda Shoal ang Pilipinas. May soberanya, sovereign rights at jurisdiction daw ang Pilipinas sa EEZ nito na sumusunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Ang presensya daw at aktibidad ng China ang iligal at paglabag sa mga batas. Ang Philippine Navy handa raw sa anumang maging hakbang ng China. One of the options siya na pwedeng gawin ng kabilang side is atake niyan. But there are already contingencies in place na alam din naman ng ating Western Command what to do if in case this would escalate. Sabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas, minamanmanan nila ang mga nangyayari sa lugar at handa sila magpatupad ng mga hakbang para mapangalagaan ang kanilang territorial sovereignty at maritime rights. Sabi ni Chinese Army Lieutenant General He Lei sa isang panayam, manatili sanang mapayapa ang South China Sea pero kung itutulak raw ng Amerika ang ibang bansa o sarili nito sa frontline, mawawalan raw ng pasensya ang People's Liberation Army. Dudurugin nila ang anumang banyagang panghihimasok sa territorial, sovereign at maritime rights ng China. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Amerika kaugnay sa pahayag ng China pero sa isang panayam sa US Ambassador to the Philippines, muli naman nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang Amerika. I can certainly say that the 9-dash line or now 10-dash line that China has drawn is a cartoon. That's not based in law. That is not a factual representation of international maritime law. Aminado ang Philippine Navy na nakatuon ang kanilang pansin ngayon sa Escoda Shoal na lampas 100 kilometro lamang ang layo mula sa Palawan. Nitong mga nakarang araw, daan-daang mga barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea, marami nasa Escoda Shoal. Lampas 200 barko ng China kasama ang mga Chinese Maritime Militia vessels ang na-monitor ng Philippine Navy noong 1 linggo na pinakamataas na bilang ngayong taon. Para kay maritime law expert Professor Jay Batumbakal, hindi dapat bumigay ang Pilipinas. Lalo pat kung pagbabasehan raw, ang mga nagiging aksyon ng China sa West Philippine Sea ay tila may pinaplano ito. Within this year probably, that's what they want to do. To take the West Philippine Sea completely. Either by us withdrawing or simply acquiescing to their demands. Hence all the threats, all the provocations. We cannot withdraw on the basis of threats. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Lumaki pa ang posibilidad na itaas ang Alert Level 3 sa Bulkang Canlaon ayon sa Canlaon Volcano Observatory. Kasunod yan ng pagdami pa ng ibinubuga nitong asupre. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Mula sa halos 10,000 tonelada ng sulfur dioxide na ibinuga ng Bulkang Canlaon kahapon, umakyat ito sa mahigit 11,000 toneladang asupre batay sa pinakahuling monitoring ng PHIVOLCS. Ayon sa Canlaon Volcano Observatory, mas malaki ngayon ang posibilidad na itaas sa Alert Level 3 ang bulkan. Ang aton nga SO2 emission am ni siyang pinakamataas natin nga na record. Pwede ni siya nga mag-elevate into an Alert Level 3
nga scenario. At alert level 3, pwede kita mag-expect nga may ara kita nga mga magmatic intrusion na sa aton nga bulkan. Kapag nasa alert level 3 na ang bulkan, mula sa 4 kilometer, gagawin ng 6 kilometer ang permanent danger zone. Anytime, pwede magkaroon kita sa mga eruptions, which is dangerous siya sa mga tao nga malapit sa bulkan. Nananatili namang suspendido ang klase sa lahat ng antas sa La Castellana at sa ilang barangay sa La Carlota City na malapit sa bulkan. Ngayong araw, nakaranas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng La Castellana. Dahil dito, nangangamba ang ilang taga-barangay Biak na Bato sa banta ng lahar flow. Ratol man kami syempre kay dira malang kutob ang lahar sa may pero ang iyang kwan bala dira gakwan sa may kalog may ara kami mga butas nga ginapreparar mga bulong mga tubig nga imo kinanglanon. Mahulat kita sang advice ang T-box amo nang ginakulbaan naman kay nagaulan. Ilang sityo na rin sa naturang barangay na malapit sa paanan ng bulkan ang inabisuhang mag-evacuate. Basi, matabo, ato pato sila sa babaw, kag budlay na namon sila kwaon. Hindi ko gusto nga matabo nga pag-irap nga atuto sila. Sa barangay Masulog, umabot naman sa 400 na mga residente ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Aileen Pedreso, nakatutok, 24 oras. Personal muling nakaharap ni Sandro Mulak ang mga sinampahan niya ng reklamong rape sa Department of Justice. Ang tugon ng mga inireklamo sa pagtutok ni Salima Refran. Pagdating ng independent contractors sa sina Jojo Nones at Richard Cruz sa Department of Justice, nasa loob na ng silid si Sandro Mulak. Makikita si Mulak na napatayo at tila kinausap ng kanyang mga abogado. Ngayon lang muling nakaharap ng personal ni Sandro ang dalawa na kanyang sinampahan ng reklamong rape through sexual assault at acts of lasciviousness. Kasama ni Sandro ang kanyang amang si Nino Mulak. Very traumatized pa rin daw si Sandro. Galit, siyempre. Umiyak siya sa loob. Yun, so, pinalabas mo na yung kabila. We just hope for the best dito sa mga darating na araw sa mga pagka-umadaling kaso. Pumarap sa prosecutors at naghain ng kanilang mga counter-affidavit sina Nones at Cruz. Para hindi magkatensyon, inilipat sila sa ibang kwarto at doon pinanumpaan ang kanilang mga kontrasalaysay. Itinatanggi nila ang reklamo. Pinapabulaanan po namin yung alegasyon ng rape through sexual assault na ibinibintang sa kliyente po namin kay Richard Cruz at saka kay Jojo Nones. Submitted for resolution na ang reklamo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kumpara kahapon, mas lumakas at bumilis ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan pa rin yung may international name na Bebingka at isa na ngayong severe tropical storm. Huli yang namataan sa layong 1,885 kilometers, silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin ng 100 kilometers per hour at pabugsong aabot sa 125 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 35 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, posibleng bukas ng hapon o gabi ay nasa loob na ito ng PAR at tatawagin na sa local name na Ferdy. Pero halos sa may kanto lang ito ng PAR at posibleng lumabas din ng PAR sa Sabado. Mababa pa rin ang tsansang tumama ito sa lupa pero dahil sa trough ng bagyo at hanging habagat, malaki ang tsansang ulanin ang malaking bahagi ng bansa bukas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may pag-ulan na sa Zambales, Bataan, Mimaropa, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Panay at Negros Island, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Madaragdagan ang mga lugar na uulanin sa hapon. May heavy to intense o yung matitinding buhos ng ulan sa Northern at Central Luzon, Mindoro Provinces, Antique, Palawan, Zamboanga Peninsula at Barm. Paghandaan po ang mataas na banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa Metro Manila bukas, kaya patuloy na maganda at mag-monitor kung may rainfall at thunderstorm advisories ang Pag-asa. Samantala, ibinalikta sa bansa ang Pilipinong inaresto sa Dubai matapos mambiktima ng mahigit 100 menor de edad na Pilipina para sa online kalaswaan. Sabi ng PNP at Interior Department, maituturing na epicenter of online sexual exploitation cases sa Pilipinas. Narito ang aking pagtutok.
Matapos maaresto sa Dubai dahil sa kasong human trafficking at online sexual exploitation, naibalik na sa bansa ngayong hapon si Teddy Mejia. Siya ang tinuturong utak sa likod ng pambibiktima ng mahigit 100 menor de edad na Pilipina mula sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Isa sa pinakamalaki itong kasong ito. At isa sa pinaka nakakatakot at pinaka nakakapangamba. Yung bata na parating na sa internet ay kinakausap nila. And then they will offer yung mga pera is like 500 pesos para bigyan siya ng pictures. I-crop nila yung pictures na magmumukhang yung bata ay nakahubad. Pagka gano'n na, iba-blackmail na nila. Merong physical abuse or rape na mangyayari sa bata. I-video pa nila or la-live stream nila. At ito yung binebenta nila online. 3 channels ang meron siya. At sa bawat channel, 30,000 ang kanyang mga subscribers. Naharap siya sa patong-patong ng mga kaso tulad ng rape, online sexual exploitation of children at human trafficking. Kanina, iniharap siya ng DILG at ng PNP sa isang press conference pero balot na balot ang kanyang muka, hindi rin siya nagsalita. Pinoprofile niya yung mga bata. Yung mga batang loner, mga batang matatalino. Isipin mo, 9 years old, 10, 11. Musmus na musmus yan. Talagang bulok sa kulungan ng taong ito. From June 2023 to February 2024, nagkameron ho ng rescue. At nakarescue po tayo ng almost 30 na bata. Ito po ay isang large-scale violation o syndicated dahil 7 po silang magkakasama dito. Nagiging epicenter po yung Philippines sa mga ganitong online sexual exploitation. Why? Because mayroon tayong weakness. We are victims. Actually, kung titignan mo, biktima po yung Pilipinas. Kulang po tayo ng capability to really look at the dark web. We have an agreement with the UAE that they will help us build our own internet capability or application to really look into the dark web. Pagkatapos ng press conference, mabilis na iaalis dito po sa Terminal 3 ang primary accused na si Teddy Mejia at agad siyang dadalhin sa Campo Crame sa National Headquarters. Sila ho ang na-assign na PNP personnel na umescort sa convoy nitong si Mejia kasama yung iba pang opisyal ng PNP. Natundo ng resibo ang ilan sa mga biktima ni Mejia. Panoorin ang resibo sa susunod na linggo. Inirekomendang tapyasan ng mahigit 1 bilyong piso ng House Appropriations Panel ang hinihiling na budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ang desisyon, may kinalaman ba sa hindi pagsipot ng bise sa pagdinig? Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos disiputin ni Vice President Sara Duterte ang deliberasyon ukol sa budget ng Office of the Vice President, nagdesisyon na ang House Appropriations Panel. Ang hinihinging mahigit 2 bilyong pisong budget ng OVP, babawasan ng mahigit 1.2 billion pesos. Kaya ang matitira sa kanilang pondo, 733 million pesos na lang. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. Ang naapektuhan sa OVP, mga programang kapareho na raw ng mga national agencies, pati na ang budget para sa mga satellite offices nito. Nakita natin na merong redundant social programs, mga programa na ini-implement na meron naman talagang programs doon mismo sa national government agencies. Bakit napakaraming mga satellite offices na hindi naman ginawa ng ating mga previous Vice President? Bakit kailangan ng ganyan kalaki na scale at nationwide presence? Pero wala raw dapat ikabahala ang mga benepisyaryo ng social programs ng OVP, maging ang Vice President mismo, dahil magpapatuloy pa rin naman daw ang mga tulong. Ililipat lang daw nila ang pondo sa mga programa, gaya ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o IX ng DSWD at Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFE program ng DOH. Nang tanungin kung may kinalaman ba ang hindi pagsipot ni VP sa naging desisyon, yung absence niya did not
shed light on many issues. Yun sa aking palagay ang naka-affect. Yung kakulangan ng information. Ma'am, should the VP appears po sa plenary, will it change? Tignan po natin. I mean, we are open to anything. Pero paglilinaw ni Kimbo, rekomendasyon at hindi pa final na approval ng Kongreso ang budget cut dahil magkakaroon pa ng debate sa plenaryo. Patuloy naming kinukuha ang panig ni Vice President Sara Duterte, pero nauna na niyang sinabi na handa magtrabaho ang kanilang tanggapan kahit wala silang budget. Pero nagpadala sila ng mga litrato ng kanilang patuloy na operasyon tulad ng pag-aabot ng tulong sa mga nasunugan sa Bacoor, Cavite. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.